Hello everyone! Doc Robert po, dalubhasa at mayroon ng mahigit 20 years na experience sa paggagamot ng pasyenteng may problema sa kidney. Recently, I received a lot of text messages from our patients na humingi ng gabay at gustong malaman kung paano i-treat ang kanilang kidney stone problems. However, dahil po sa busy sa ospital, ngayon pa lang po ako makakasagot ng ilang katanungan ng ating mga kababayan na dumaranas ng ganitong karamdaman. Milyong-milyong mga Pilipino ang dumaranas ng kidney stone at ito ay problema ng ating bansa sa kasalukuyan. 0.3% ang ating mga kalalakihan ang dumaranas ng kidney stone. Mas malaking porsyento kumpara sa mga kababaihan na may 0.2% lamang. Pero alam nyo ba na mas mataas ang porsyento ng mga taong may edad 75 pataas? May 0.6. Nagsisimula ang ganitong karamdaman pag ikaw ay nasa edad 35 na. Huwag nating baliwalain ang kidney stone dahil ito ay umaabot ng 50% papunta sa mas malalang sakit. Ito ay maaaring lumala at maaaring magresulta sa iba't ibang komplikasyon at maaaring ikamatay dahil sa kidney failure. So in today's video, tatalakayin po natin ang kidney disease at kidney stone. Paano mapapagaling? Pero bago ang lahat, para mapagaling ang ganitong karamdaman, kailangan muna nating maunawaan ito. Bakit tayo nagkakaroon ng kidney stone? At ano ang sanhi nito? So makinig ang lahat. Ang pagdami ng crystals such as calcium oxalate or urate doon po sa daluyan ng ihi ay nagiging dahilan ng nephrolithiasis. Ito yung mga deposit ng salt at crystals sa ating kidneys na nagiging dahilan na matinding sakit at discomfort sa mga taong nakakaranas nito. Yung mga namuong mga maliliit na crystal deposit o yung mga maliliit na bato ay maaaring maalis naturally sa pamamagitan ng pag-ihi. Pero ang mga malalaking bato na nagdudulot ng pagbara sa daluyan ng ihi ay mas malala at yung mga pagkuskos nito sa loob ng kidney at sa ating pantog na nagdudulot ng matinding sakit. So sa sukat ng maliit na kidney stone, wala pang 5 mm ang laki, ni hindi natin mararamdaman at walang sintomas. Meron din tayong tinatawag na medium kidney stone na may sukat na 6 to 10 mm. Ang sintomas nito ay ang pananakit ng likod. Yan. So, yung mga nagduduwal o nagsusuka ka na, o yung nahihirapan ka ng umihi. Ang malaking bato sa ating kidney na may sukat na 10 mm pataas, ito ay nagdudulot ng matinding pananakit sa likod dahilan sa pagkakaroon mo ng lagnat. Ayan, nagsusuka ka na, nahihirapan ka ng umihi, at masakit na dahil hindi ka na makaihi. Imagine ninyo, na punong-puno na ng ihi yung pantog nyo at hindi nyo na mailabas dahil may nakabara na sa daluyan ng ihi nyo. Sobrang sakit po nun. Ang mga taong may kidney stone ay madalas na nahihirapan sa pag-ihi. Masakit na pag-ihi. Napapadalas ang pag-ihi kumpara sa nakagawian. Meron ding pagbabago sa kulay ng ihi. Minsan may pula o yung may maulap o yung cloudy na ihi. Masakit yung likod. So, ang pangunahing sakit, sanhi ng sakit na ito ay ang disturbance o pagbagal ng ating metabolismo ng ating katawan. At ang pagdami ng concentration ng calcium sa ating ihi na nagiging dahilan ng pagkakaroon mo ng urinary tract infection o UTI na tinatawag. Okay. So, karamihan sa mga pasyente na may kidney stone ay gumagamit ng Western medicine. Ipinatatanggal ang mga bato sa pamamagitan ng pag-opera. Ito ang popular method ngayon. Ngunit mayroon ding mga side effect tulad ng renal failure, drug resistance, diba? yung mga drug dependence at iba pa. Ang kidney stone ay nabubuo ng hindi mo namamalayan. Not until ipa-check up mo dahil may nararamdaman ka ng mga sintomas. Kung hindi maagapan at magamot sa tamang oras, maaari itong hahantong sa mga komplikasyon tulad ng renal failure,
yung mga UTI na yan, yung mga pyelonephritis, yung mga urethral stricture, yung renal papillary necrosis, urinary status, yung mga renal pus accumulation o yung mga nana na nasa loob na, hydronephrosis, renal hypertension, at na nagiging sanhi ng matinding sakit para sa mga pasyente. So nadadamay na pati mga kamag-anak dahil sa laki ng gastos. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito upang tayo ay may sapat na impormasyon tungkol sa sakit na kidney stone at upang matukoy at maiwasan ito ng maaga. Okay, so sa kasalukuyan, ang mga pasyente na may kidney stone ay ginagamot sa pamamagitan ng endoscopic shockwave o yung tinatawag na percutaneous endoscopy stone fragmentation with rigid scoop o retrograde endoscopy. Ang pangunahing layunin ay upang mabilis na maalis ang mga bato. However, doon po sa mga bato na mahirap kuhain dahil nakasiksik na sa parte na mahirap makuha, kaya napipilitan na lang ang mga pasyente na mamuhay na may ganitong kondisyon. At maraming mga kaso ng infeksyon pagkatapos ng hindi matagumpay na pamamaraan ng pag-alis ng bato. Okay, so sa pag-alis ng kidney stone sa pamamagitan ng operasyon ay talaga namang isa sa pinakamabilis na solusyon. Ngunit, hindi nito mapapagaling ng tuluyan ng sakit. Ang pagbuo ng bato ay sanhi ng konsentrasyon ng mga mineral sa ihi. Bilang resulta ng mga nabanggit na dahilan, this procedure will not give the patient 100% relief. Dahil maaaring bumalik ang bato sa kidney at kakailanganin pang magpa-opera ng 7 hanggang 8 beses dahil sa pabalik-balik na sakit na ito. Okay? So, para sa mga malalaking bato, kailangan gumamit ng paraang erosion o yung mga agarang pag-alis ng mga bato sa kidney at anti-inflammation na makakatulong na mabawasan ng sakit at alisin ang nalalabi pagkatapos ng operasyon. Upang maalis ang maliit na bato, base sa pag-aaral, posibleng gamutin ang kidney stone dahil sa mga supplement product na naglalaman ng sangkap ng damo na anti-inflammatory at maaaring labanan ang pagbuo ng mga bagong bato. Higit pa rito, ito ang pinakamahusay na opsyon para maiwasan ang hindi kinakailangang operasyon, makakatipid ng pera, oras at kalusugan ng pasyente. Ang kidney nano ay isa sa mga solusyon at marami ng mga pasyente ang natulungan nito. Salamat sa mga mabisang sangkap na pinili ng mga nangungunang eksperto sa nephrology. Okay? So ang mga pangunahing sangkap nito ay magnesium citrate 250 mg, coin leaf desmodium, Cape jasmine, Musa balbisiana, Rhizoma, Similax glabra, vitamin PP, at vitamin B6. So ang lahat ng mga sangkap ay totoo namang natural at ligtas at hindi nakakapinsala sa ating katawan. Tumutulong ang diuretic, chlorretic sa pag-alis ng gallstone at binabawasan ang panganib na pagbuo ng mga bato sa pantog. Ito ay nagpapabuti at nagproprotekta sa ating mga kidney at nakakatulong upang mapabagal o tuluyang puksain ang pagbuo ng bato sa kidney. Nakakatulong ito sa paggamot ng mga sintomas at komplikasyon ng kidney failure at pag-iwas sa kidney failure sa mga pasyenteng may panganib na kondisyon tulad ng diabetes, hypertension, glomerulonephritis, at pag-iwas na uminom ng mga gamot na nakakalason sa ating kidneys. Okay? So sa unang 3 hanggang 5 araw, 2 tableta ng kidney nano lang bawat araw
ay makakatulong upang mapalambot ang mga namuong bato sa kidney at napapababa agad nito ang mga sintomas. Okay? So pagkatapos ng 5 hanggang 1 linggo o yung tinatawag nating 7 days, mababawasan na nito ang laki ng bato at dahil malambot na, lilipat na ito sa ibang lokasyon. Okay? Then after that, pagkatapos naman ng 1 linggo hanggang 2 linggo o yung 14 days na araw, so nilulusaw na nito ang mga bato at ito'y sumasabay na sa ating pag-ihi. At maraming mga pasyente ang nagpapatunay na meron na silang nakitang mga tipak na bato sa kanilang pag-ihi. Okay? So ang produktong ito ay talaga namang namumukod-tangi sa ibang produkto. Ito ay nagre-resulta sa mabilis, mabisa at tumutulong sa pagpapanumbalik ng function ng kidney na wala ng pag-aalala para sa sediment o kidney failure. So ito ang nanotechnology, ang pinakamodernong teknolohiya na may sukat mula sa 1 nanometer hanggang 100 nanometer na may kakayahang maghatid ng mga gamot na nais ng mga bahagi ng katawan na naaangkop sa dosage. Okay. So meron po tayong kaso ng isang 38 years old na pasyente na nagkaroon ng 14 mm na mga bato at nagkaroon ng lithotripsy surgery na nag-failed. Matapos gamitin ang kidney nano sa loob ng 2 buwan, ang laki ay nabawasan ng higit kalahati, naging 7 mm na lamang. At ang lahat ng mga bato ay naalis. At pagkaraan ng 6 na buwan, ganap nang nawala ang bato. Malusog na ang katawan at mabilis na itong gumaling. So ang himalang ito ay nagulat maging ang mga sonographer. Okay, so mayroon din tayong mga ulat ng mga pasyente na kumuha ng kidney nano pagkatapos ng operasyon na nagkaroon ng mga coral stone na mahirap matunaw. So, ang kidney nano ay highly recommend dahil ito ay may FDA approved at may certificate of HACCP o ISO 9001 at ISO 22000. Ito ay isang produkto na dapat gamitin ng mga taong may sakit sa kidney o yung kidney stone at makikita at nararamdaman mo ang epekto sa loob lamang ng 1 linggong paggamit. So, ang kidney nano ay napatunayang napakabisa sa paggamot ng mga sakit sa bato, kabilang ang kidney failure, mga kidney stone, at yung mga psychological weaknesses. Currently, the manufacturer is offering a big discount or promotion to all customers who order kidney nano product. Okay, so if you buy 2 boxes, you will get 1 free for only 2,390 pesos only. But wait, there's more. Pag bumili ka ng 3 boxes, you will get 2 boxes free for only 3,590 pesos. This is a great offer talaga. So sa mga gustong mag-avail the great deal na ito or to place an order, just visit the website below in details.